Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang inyong masasaksihan ngayong gabi. Pero bago tayo magpatuloy, muli ko po kayong inaanyayahan na pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Paki-share na rin po ng videong ito at higit sa lahat, mag-subscribe po kayo sa ating channel. Samantala, iniimbitahan ko po kayong muli na i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow sa akin. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jason, 37 years old. Minabuti kong isulat ang liham na ito upang maikwento ang isang malaking kasalanan at nakakatakot na karanasan sa aking kabataan na nag-iwan ng permanenteng sugat at marka sa aking buong pagkatao. Sa loob ng mahabang panahon, itinago ko ang nakakagimbal na lihim na ito sa aking dibdib dahil sa matinding hiya, takot at walang katapusang guilt. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang warehouse shift supervisor sa isang malaking logistics hub dito. Araw-araw ay abala ako sa pag-aayos ng mga manifest, pag-check ng mga kargamento at pagmamando sa mga tauhan ko sa bodega. Maayos ang buhay ko ngayon. May sapat na kita para sa aking sarili. Ngunit kapag natatapos na ang shift ko at natatahimik ang paligid ng bodega tuwing gabi, pabalik-balik pa rin sa utak ko ang amoy ng langis, kandila at ng boses ng taong iyon. Kaistorya, ang mga magulang ko ay pareho nagtatrabaho sa isang maliit na sakahan na inupahan lamang din namin. Si tatay ang masipag na nagtatanim ng palay at mga gulay sa ilalim ng nakasisilaw na sikat ng araw. Habang si nanay naman ang maagang gumigising tuwing madaling araw para magtinda ng aming mga naaning gulay at prutas sa palengke ng bayan. Maayos man ang aming buhay, wala man kaming mga mamahaling laruan o bagong damit, sinisikap ng aking mga magulang na maibigay ang aming 3 beses na pagkain sa araw-araw at ang aming baon sa eskwela. May isa ako na kababatang kapatid na babae, si Joy, na palagi kong kasamang naglalakad patungo sa mababang paaralan noong kami ay bata pa. Dahil 3 taon ang agwat ko sa kanya, ako ang tumatayong tagapagtanggol niya sa tuwing may nagtatangkang mang-away at mangtukso sa kanya. Lalo na nga kapag nasa kalsada kami at gustong agawin ang baon niya habang kami naglalakad pa uwi. Ako ang nagbibitbit ng mabigat niyang bag at ako ang nag-aalaga sa kanya kapag busy si nanay sa pagtitinda. Masaya at tahimik ang aming pamilya kahit walang gaanong karangyaan sa buhay. Sa aming maliit na pamayanan o barangay, kilala ako ng mga kapitbahay at mga guro bilang isang tahimik, mahiyain, ngunit napakasipag na estudyante na gustong-gustong makatapos ng pag-aaral. Pangarap kong magkaroon ng magandang trabaho sa Maynila o sa malaking lungsod upang maiahon ang aking pamilya sa kahirapan at maipagawa ang aming lumang bahay. Ang simpleng buhay na ito ang aking nakagisnan bago ko nakilala ang taong magpapabago sa ikot ng mundo ko, ang aking matalik na kaibigan. Nang pumasok ako sa 3 taon sa high school, nakilala at naging matalik kong kaibigan si Troy.
Katabi ko siya sa upuan sa aming silid-aralan dahil pareho kaming nasa dulo ng row, batay sa aming apelyido. Mabilis kami nagkasundo sa maraming bagay. Pareho kaming mahilig sa mga laro sa kalsada, sa basketball. Madalas kami magkasama sa bakuran ng eskwelahan pagkatapos ng aming klase sa hapon. Si Troy ay isang masayahin, likas na matapang at napakasiglang bata na tila walang kinatatakutan sa aming paaralan. Siya yung tipong hindi umaatras kahit kanino, palabang lumalapit sa mga bully at palaging handang tumulong sa akin tuwing ako'y nahihirapan sa aming mga leksyon sa math at English. Kapag may hindi ako maintindihan sa board, matyaga niya itong ipinapaliwanag sa akin. Dahil sa kanya, naging mas makulay, mas masaya, at mas gumaan ang aking buhay high school. Halos araw-araw kaming magkasama ni Troy sa pag-uwi. Pagkatapos ng klase ay maglalakad kami sa gilid ng mga pilapil ng bukid habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Madalas din kami magkasama sa paggawa ng aming mga takdang aralin sa hapon habang kumakain ng merienda na inihanda ni nanay. Naging parang tunay na magkapatid na ang aming turingan sa isa't isa sa loob at labas ng paaralan. Wala akong itinatagong lihim sa kanya noon at wala rin siyang itinatago sa akin. Dahil sa aming matinding pagkakaibigan, palagi akong pumupunta sa bahay ni Troy pagkatapos ng aming klase sa hapon. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang lumang bahay na gawa sa lumang kahoy at nipa sa pinakadulo ng aming baryo. Isang lugar na malapit sa paanan ng bundok kung saan makakapal ang mga puno at tahimik ang paligid. Doon sa bahay na iyon, nakatira ang kanyang lolo sa ama, si Lolo Tasing, kilalang kilala bilang isang dakilang albularyo at manggagamot sa aming buong bayan at pati na rin sa mga karatig lalawigan. Si Lolo Tasing ay isang matandang lalaki na may malalalim na peklat sa mukha. May puting buhok na nakatali sa kanyang likod at lagi may hawak na mga tuyong halaman, bote ng langis o kaya na may rosaryong gawa sa maitim na kahoy. Maraming tao mula sa iba't ibang bayan ang pumupunta sa kanilang bahay araw-araw. May mga dumarating na nakasasakyan, may mga dinadala sa stretcher, at may mga pamilyang umiiyak upang magpagamot ng iba't ibang uri ng sakit na hindi maipaliwanag o magamot ng mga doktor sa ospital. Tahimik lamang si Lolo Tasing at bihira magsalita, subalit may kakaiba, malalim at nakakakilabot na lakas ang kanyang mga mata sa tuwing tumitingin siya sa iyo. Madalas kaming umupo ni Troy sa sulok ng kanilang malawak na sala habang pinapanood kung paanong manggamot si Lolo. Nakikita ko ang kanyang maingat na paggamit ng mga espesyal na langis mula sa niyog, ang pagpapatak ng kandila sa baso ng tubig para sa tawas, at ang mahinang pag-usal ng mga lumang orasyon sa Latin at malalim na Tagalog sa harap ng mga may sakit. Nakikita ko kung paanong nanginginig ang mga pasyente at kung paanong lumalabas ang masasamang tingin sa kanila. Hanggang sa unti-unti, nang hindi ko namamalayan, na humaling at naging sobrang interesado ako sa mga bagay na ginagawa ng kanyang lolo. Sa bawat pagbisita ko sa bahay ni Troy, imbes na maglaro o mag-aral, mas lalo akong naging nakatutok at interesado sa mga ginagawa ng kanyang lolo sa mga pasyente. Nakikita ko kung paanong gumagaling at nakakalakad na maayos ang mga taong dinadala, nangihina, namumutla at hindi makatayo sa pamamagitan ng panalangin at mga kamay ni Lolo Tasing. Namamangha ako sa kakaibang kakayahan at kapangyarihan na mayroon ng kanyang pamilya. Sa isip-isip ko noon, ang galing naman. Kung may ganyang kapangyarihan siguro ako, siguro marami akong magagawa. Minsan kapag mabait ang timpla ni Lolo Tasing, pinapayagan niya kaming dalawa ni Troy na tumulong sa pag-aayos ng mga tuyong dahon, pagpupuna sa mga bote ng langis sa kanyang altar,
at pag-aayos sa mga kandila sa kanyang mesa sa panggagamot. Ngunit tuwing gagawin namin ito, maingat na kaming pinapaalalahanan. Mga bata, ang mga gamit na ito ay may banal at mabigat na obligasyon. Hindi ito dapat pinaglalaruan. Hindi itinuturo sa masama. At higit sa lahat, hindi hinahawakan ng taong walang malinis na intensyon. Sinusundan ko ng tingin ang bawat galaw at bawat bitbit na bagay ng matanda habang nagdarasal ito. Dahil palagi ako nakatitig sa altar at sa mga lalagyan ni Lolo Tasing, napansin ni Troy ang aking labi sa pagkahumaling sa mga gamit ng kanyang lolo. Isang hapon habang wala si Lolo sa sala, binawalan at sinabihan niya ako. Jason, huwag mong titigan ng ganyan ng mga gamit ni Lolo. Saka huwag na huwag mong hahawakan ng mga kagamitan niya sa panggagamot nang walang man lamang pahintulot. Nagagalit si Lolo kapag may gumagalaw na mga muling o mga langis niya. Pero sa halip na makinig ako sa paalala ng matalik kong kaibigan kay istorya, mas lalo lamang tumindi at nag-apoy ang aking kuryosidad sa mga kakaibang bagay na nakatago sa mesang iyon. Isang kuryosidad at inggit na hindi ko akalaing magiging dahilan ng pinakamadilim na kabanata sa buhay naming dalawa. Kay istorya, doon sa punto ng buhay kong iyon, natutunan kong ang maling hangarin kapag pinatubo mo sa iyong puso. Kakainin ka talaga nito ng buong buo. Isang araw, habang nasa silid-aralan kami, habang nag-aayos ang guro ng mga gamit sa unahan, napansin kong may maliit ngunit maingat na inilalagay si Troy sa loob ng kanyang bag. At nang tanungin ko siya kung ano iyon, pinalapit niya ako. Sumulyap muna siya sa paligid at dahan-dahang binuksan ang maliit na bulsa sa harap ng kanyang backpack. Nakita ko ang isang maliit, maitim at napakakintab na bato na may kakaiba at para bang sinadyang hugis. Ipinagmalaki sa akin ni Troy na ang batong iyon ay isang agimat o proteksyon na ibinigay sa kanya mismo ni Lolo Tasing noong nakaraang buwan. Sinabi niya na ang batong iyon ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa anumang kapahamakan, aksidente at masamang elemento sa kalsada. Nanlaki ang aking mga mata habang pinagmamasdan ang maliit na bato. Sinubukan kong iabot ang kamay ko para hawakan ang bato. Subalit mabilis itong itinago ni Troy pabalik sa kanyang bag. Sinabi niyang hindi ito pwedeng hawakan ng ibang tao dahil baka mawala ang lakas at bisa ng proteksyon na taglay nito. Mula ng araw na iyon kay istorya, hindi na nawala sa aking isipan ang tungkol sa agimat ni Troy. Gabi-gabi habang nakahiga ako sa aking kama sa amin, iniisip ko ang tungkol sa agimat na hawak ng aking matalik na kaibigan. Naisip kong napakaswerte ni Troy dahil mayroon siyang proteksyon laban sa lahat ng uri ng aksidente at sakit. Nagsimulang tumubo at mag-ugat ang matinding inggit sa aking puso dahil gusto ko ring magkaroon ng ganoong bagay para sa aking sarili. Sa mga sumunod na araw sa eskwelahan, palagi kong tinititigan ang bag ni Troy tuwing ilalagay niya ito sa ibabaw ng mesa o sa gilid ng upuan. Iniisip ko kung gaano kaganda ang pakiramdam kung ako ang nagmamay-ari ng batong iyon araw-araw. Naging tulala ako sa klase dahil sa paulit-ulit na pag-iisip doon sa agimat. Isang hapon, habang naglalakad kami pa uwi, nagtanong ako kay Troy kung pwede ba akong humingi ng ganoong bato sa kanyang lolo kapag pumunta kami sa kanila. Umiling si Troy at sinabing iisa lamang ang batong iyon at mahirap daw itong mahanap o makuha sa bundok. Sa halip na huminto, mas lalo lamang ako naghangad na mapasa akin ang batong iyon kahit na sa anumang paraan. Dumating ang isang hapon kung saan nagkaroon kami ng practice ng basketball. Ito'y para naman sa nalalapit na District Sports Fest.
Inihabilin sa akin ni Troy ang kanyang bag sa gilid ng covered court habang pumupunta siya sa gitna ng kwadra para maglaro. Nag-iisa ako sa bench habang hawak ang kanyang mga gamit. Tumingin ako sa paligid. Nakita akong busy ang lahat ng mga estudyante at guro sa kanilang mga sariling gawain at pagsasanay. Walang nakatingin sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay at malawig ang pawis ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang maliit na bulsa ng bag ni Troy. Naroon ang maitim at makintab na bato na nakabalot pa sa manipis na tela. Mabilis kong kinuha ang bato at itinago ito sa pinakailalim ng bulsa ng aking bag, kasama ng aking cellphone at wallet. Isinara ko agad ang bag ni Troy at umangtong walang anumang nangyari habang pinapanood ko siyang maglaro. Ang aking dibdib ay kumakabog ng napakalakas dahil sa matinding kaba, takot at pakiramdam ng pagkakasala. Pagkatapos ng pagsasanay sa covered court, ibinalik ko kay Troy ang kanyang bag nang hindi man lamang tumitingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nagpaalam ako sa kanyang mauuna na akong umuwi dahil masama umano ang aking pakiramdam. Mabilis ako naglakad patungo sa aming bahay habang hawak-hawak ko ang aking bulsa mula roon sa may labas. Pagdating naman sa aming bahay at sa aking kwarto, agad kong isinarado ang pinto. Inilabas ko ang maliit na bato mula sa aking bag. Tinitigan ko ito sa ilalim ng ilaw ng bumbilya habang nararamdaman ang kakaibang panginginig at lamig sa aking mga daliri. Masaya ako noong mga unang minuto dahil napasa akin na rin sa wakas ang agimat na matagal ko nang hinahangad. Itinago ko ang bato sa ilalim ng aking unan upang walang makakita nito sa aming pamilya. Nagsimula ako makaramdam ng kaunting pag-uusig ng konsensya dahil sa ginawa ko sa aking matalik na kaibigan. Subalit pinalipas ko ito at pilit na iniisip na hindi naman malalaman ni Troy na ako ang kumuha. At pwede ko rin namang ibalik kapag nagsawa na ako. Ngunit hindi ko alam kay istorya, wala na palang oras para ibalik ko pa ito. Pagpasok ng gabi habang kumakain kami ng hapunan ni nanay at tatay, bigla kaming nakarinig ng malakas na hiyawan, sigawan at takbuhan ng mga tao sa kalsada sa labas. Mabilis na lumabas si tatay upang alamin kung ano ang nangyayari sa kabilang kanto, malapit sa highway. Sumunod ako sa labas habang hawak ang aking dibdib sa biglang pagdaloy ng masamang kaba. Isang kapitbahay ang tumatakbo habang sumisigaw na may isang estudyante ang nasagasaan ng malakas ng isang mabilis na delivery truck. Sinabi niyang ang biktimang nabangga ay si Troy. Pauwi pa lamang daw ito mula sa paaralan gamit ang kanyang bisikleta. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos lumutang ang aking diwa sa aking napakinggan. Mabilis akong tumakbo patungo sa kalsada kung saan nagkakatipon-tipon na maraming tao. Naroroon na rin ang mga pulis at ang naghihiyawang ilaw ng ambulansya. Pagdating ko doon ay nakita ko ang bisikleta ni Troy na wasak sa tabi ng malaking gulong ng truck ng semento. Hindi na nakaligtas si Troy sa tindi ng impact ng aksidente. Pumanaw siya agad sa mismong lugar. Napaluhod ako sa gilid ng kalsada habang pumapatak ang aking mga luha. Habang nakatitig sa natatakpan ng kumot na katawan ng aking matalik na kaibigan. Doon pumasok ang pinakamaitim na katotohanan sa utak ko. Inalisan ko siya ng kanyang agimat na nagbibigay sa kanya ng proteksyon bago siya umuwi. Ang matinding pagsisisi, takot at matinding kasalanan ay agad na dumating sa aking puso na para bang napakabigat na semento na siyang dumurog sa akin. Umuwi ako sa bahay na tulala at hindi makapagsalita sa kabila ng mga tanong ng aking mga magulang kung bakit ako umiiyak. Pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Kinuha ang bato mula sa ilalim ng aking unan habang umiiyak ng napakalakas
at humahagulgol. Kung hindi ko kinuha ang kanyang agimat, makaligtas siyang nakauwi sa kanyang pamilya ngayong gabi. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa maliit na bato na tila nawala na ng kintab sa aking paningin. Pakiramdam ko'y ako ang pumatay. Ako ang may kasalanan sa maagang pagpanaw ng aking pinakamatalik na kaibigan. Hindi ako nakatulog sa buong gabi habang hawak ang aking dibdib sa matinding pagdurusa at sa matinding takot. Kinabukasan, pumunta ako sa burol ni Troy sa kanilang bahay kasama ang aking mga magulang at mga kaklase. Nakita ko roon si Lolo Tasing na nakaupo sa tabi ng kabaong habang nakatitig sa malayo ng may malalim, malamig at walang katapusang lungkot. Hindi ko kayang lumapit sa kabaong ng aking kaibigan dahil sa matinding hiya at pag-uusig ng aking konsensya noon. Umiiyak ang ina ni Troy habang ikinikwento sa mga dumadalaw na nawawala daw ang proteksyon ng kanyang anak bago ito umalis sa eskwela. Naghahanap daw si Troy sa kanyang bag ng hapong iyon, ngunit hindi na niya nahanap ang kanyang paboritong gamit. Mas lalong tumindi ang panginginig ng aking katawan habang napapakinggan ko ang sinasabing iyon. Nang dahan-dahang tumingin sa akin si Lolo Tasing mula sa tabi ng kabaong. Nagtama ang aming mga mata at sa titig na iyon kay istorya, pakiramdam ko'y alam na niya ang aking ginawang kasalanan sa kanyang apo. Mabilis na lumabas ng kanilang bahay ito at naglakad pabalik sa aming kalsada habang pumapatak ang aking luha. Ang kasalanang ito ay naging isang napakabigat na pasanin para sa isang 14 na taong gulang na kagaya ko, na hindi ko alam na hindi pa doon nagtatapos ang parusa sa akin. Kaistorya, pagkatapos ng libing ng matalik kong kaibigan si Troy, akala ko'y matatapos na rin ang dusa ko. Pero doon pa lamang pala magsisimula ang totoong parusa. Isang gabi ay nagising ako sa gitna ng madaling araw dahil sa matinding paglamig ng hangin sa aking kwarto. Kahit sarado ang lahat ng bintana at pinto, naramdaman ko ang napakalamig na hangin dumadampi sa aking mukha at balat. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata sa gitna ng kadiliman. Nakita ko sa sulok ng aking aparador ang figura ng isang estudyanteng nakatayo at nakatitig sa akin. Nakasuot ito ng aming uniforme ng eskwelahan. Ngunit ang kanyang mukha ay balot ng matinding sugat, basag na bungo at sariwang dugo. Ito ang aking kaibigang si Troy na pumanaw mula sa aksidente sa highway. Hindi ako makasigaw at hindi ako makagalaw sa aking kama sa matinding takot habang nakatitig sa kanyang anyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa harapan ng aking higaan nang walang anumang tunog ng yapak o footsteps. Ipinikit ko na mahigpit ang aking mga mata habang mabilis at masakit ang tibok ng aking puso. Habang nakapikit ako sa kama, narinig ko ang isang mahina, garalgal at malamig na boses na tumatawag sa aking pangalan mula roon sa paanan ng higaan. Jason, ibalik mo ang bato ko. Ibinubulong ni Troy na ibalik ko sa kanya ang batong kinuha ko sa kanyang bag bago siya umalis. Ang boses niya ay puno ng takot, dusa at galit na nagpatayo sa lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Naramdaman ko ang pagbigat ng ibaba ng aking kama na para bang may sumasampa at nakatayo doon habang nakatitig sa akin. Dumukwang ang kanyang malamig na figura sa aking mukha at naramdaman ko ang napakalamig at mabaho niyang hininga. Pilit kong binibigkas sa mga dasal sa aking isip upang makawala sa paralisadong pakiramdam. Biglang nawala ang figura nang magsimulang tumilaok ang mga manok sa labas ng aming bahay sa pagputok ng araw.
Napaupo ako sa kama na basang-basa ng malamig na pawis habang umiiyak ng napakalakas. Narealize ko na hindi ako titigilan ng multo ni Troy hanggat hawak ko ang kanyang bato. Sa aking pagpasok sa paaralan, hindi na ako makapag-focus sa aming mga aralin sa loob ng silid-aralan. Ang bakanting upuan sa aking tabi kung saan dating nakaupo si Troy, tila palaging may nakatayo o nakaupo na hindi naman nakikita ng iba. Natatakot akong tumingin sa aking gilid sa buong oras ng klase. Tuwing dadaan ako sa covered court, kung saan ko kinuha ang bato mula sa kanyang bag, nakakaramdam ako ng matinding panginginig. Tila naririnig ko ang kanyang boses na nagtatanong kung nasaan ang kanyang mga gamit sa bench. Naging aloof ako at iniwasan ko ang lahat ng aking mga kaklase at mga kaibigan. Bumagsak ang aking mga marka sa eskwelahan at palagi ako nakikita ng aming guro na tulala sa may sulok. Inaakala ng aking mga guro at magulang na labis lamang ako nagdadalamhati sa pagkawala ng aking matalik na kaibigan. Pero ang totoo, kinakain ako ng matinding takot at guilt araw-araw. Gabi-gabi nang bumabalik ang multo ni Troy sa loob ng aking kwarto upang hingin ang kanyang agimat. Lumilitaw siya sa tabi ng aking higaan habang nakatitig sa akin gamit ang kanyang mga matang duguan at walang buhay. Hindi na ako nakakakuha ng maayos sa tulog kahit man lamang 2 oras gabi-gabi. Minsan nakikita ko siyang naglalakad na pabalik-balik sa gilid ng aking kama habang itinuturo ang aking bag. Ang kanyang galaw ay napakatigas at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng matinding sakit sa aking ulo. Pumayat ako ng husto at naging napakaputla ng aking balat dahil sa kawalan ng pahinga. Sinubukan kong itapon ang bato sa ilog malapit sa aming bahay upang makawala na ako sa pagmumulto nito. Inihagis ko ito ng malayo sa tubig. Pero pag uwi ko sa aking kwarto ng gabing iyon, pinalibutan ako ng takot na makita ko ang bato na nakapatong muli sa ibabaw ng aking mesa. Narealize kong hindi basta-basta maipapatapon ito o maitatago. Lalo't higit ang bagay na ito ay aking dinaya. Dahil sa walang tigil na pagmumulto at takot, bumagsak ang aking katawan at nagkaroon ako ng napakataas na lagnat. Hindi na ako nakakabangon sa kama. Palagi na lamang ako nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan sa tuwing ako'y nagdidiliryo. Labis na nag-aalala ang aking mga magulang sa aking biglaang pagkakasakit. Dinala ako ni nanay at tatay sa doktor sa bayan upang ipasuri ang aking katawan at kunan ng dugo. Subalit sinabi ng doktor na wala naman siyang makitang anumang malalang sakit sa aking mga test results. Nagtaka ang aking pamilya kung bakit patuloy ang aking panghihina at ang aking pamumutla. Alam ko sa aking sarili na hindi gamot mula sa ospital ang kailangan ko para gumaling ang aking katawan. Ang aking sakit ay nagmumula sa espiritual na balisa at sa kasalanang ginawa ko sa aking pumanaw na kaibigan. Kailangan kong ibalik ang bato sa kanyang tunay na nagmamay-ari. Isang hapon, habang nakahiga ako sa kama, pumasok si nanay upang palitan ang bimpo sa aking noo. Umiyak ako sa kanyang harap at nakiusap na tulungan ako sa aking pinagdadaanan. Hindi ko na kayang tiisin pa ang matinding takot at bigat sa aking dibdib araw-araw. Ipinagtapat ko kay nanay ang buong katotohanan tungkol sa pagnanakaw ko ng agimat ni Troy bago ito maaksidente. Ipinakita ko sa kanya ang maliit na bato na nakatago sa aking bag sa ilalim ng aparador. Nagulat at naiyak si nanay sa kanyang narinig, pero niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi ni nanay na kailangan namin puntahan si Lolo Tasing upang humingi ng kapatawaran at ibalik ang bato. Ayaw man niyang makialam sa mga bagay na iyon. Alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ako.
Inihanda namin ang aming mga sarili para pumunta sa bahay ng albularyo. Naglakad kami ni Nanay patungo sa bahay ni na Troy sa dulo ng baryo ng hapon ding iyon. Nanginginig ang aking mga tuhod habang umaakyat kami sa hagdanan ng lumang bahay na gawa sa kahoy. Nakaupo si Lolo Tasing sa kanyang paboritong upuan sa sala habang nagtitimpla ito ng herbal na inumin. Lumapit ako sa matanda at lumuhod sa kanyang harap habang umiiyak. Inilabas ko ang maliit at makintab na bato mula sa aking bulsa at inihain ito sa kanyang dalawang palad. Humingi ako ng tawad sa pagnanakaw ko sa agimat ng kanyang apo. Tinitigan ako ni Lolo Tasing na matagal gamit ang kanyang malalim at seryosong mga mata nang walang imik. Naramdaman ko ang matinding kaba at panginginig sa aking katawan habang naghihintay sa kanyang sasabihin. Inaasahan kong galit na galit siya sa akin dahil sa nangyari kay Troy. Dahan-dahang kinuha ni Lolo Tasing ang bato mula sa aking kamay at inilagay ito sa isang maliit na baso ng tubig. Tumingin siya sa akin at sinabing matagal na niyang alam na ako ang kumuha ng agimat ni Troy ng hapong iyon. Nakita daw niya ito sa kanyang mga pangitain bago pa man ilibing ang kanyang apo. Ipinaliwanag ng matanda na ang agimat ay may sariling buhay at hindi ito pwedeng angkinin ng taong hindi nakatakda para rito. Nang kunin ko ito ng walang pahintulot, nawala ng proteksyon si Troy at nabagabag ang espiritu ng bato. Ito ang dahilan kung bakit nagmumulto ang kaluluwa ng aking kaibigan sa aking kwarto. Sinabi ni Lolo Tasing na hindi niya ako isusumpa dahil nakikita niya ang pinagdurusahan ko na ang aking ginawang kasalanan. Pero kailangan daw namin gumawa ng isang ritual upang patahimikin ang kaluluwa ni Troy at maibalik ang bato sa tamang lugar. Sumang-ayon kami ni Nanay sa lahat ng kanyang bilin. Sa pagpatak ng gabi, pumunta kami ni Lolo Tasing at Nanay sa sementeryo kung saan nakalibing si Troy. Madilim at napakalamig ng paligid habang naglalakad kami sa gitna ng mga puntod patungo sa nicho ng aking kaibigan. Dala ni Lolo Tasing ang 3 puting kandila at ang basong naglalaman ng bato. Inilagay ni Lolo Tasing ang mga kandila sa ibabaw ng nicho ni Troy at sinindihan ang mga ito. Inutusan niya akong lumuhod sa harap ng nicho at hawakan ng semento habang humihingi ng patawad kay Troy mula sa puso. Nagsimula ng mag-usal na mahabang orasyon ang matandang albularyo sa aming tabi. Habang nagdarasal kami, naramdaman ko ang pag-ihip ng isang napakalakas at napakalamig na hangin sa paligid ng nicho. Nakita ko sa aking gilid ang figura ni Troy na dahan-dahang lumilitaw mula sa kadiliman habang nakatitig sa akin. Hindi na ako natakot kung hindi buong puso akong humingi ng tawad sa kanya habang umiiyak. Troy, patawarin mo ko. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Kinuha ni Lolo Tasing ang bato mula sa baso at ibinaon ito sa lupa sa mismong paanan ng nicho ni Troy. Nagpatuloy siya sa pagbuhos ng langis at pag-usal ng mga huling salita upang tuluyang isara ang ugnayan ng bato sa akin. Dahan-dahan nagbago ang anyo ng multo ni Troy sa aking paningin. Ang mukha niyang duguan at punong-puno ng galit, dahan-dahang naging payapa at nakangiti sa akin. Tumingin siya sa akin ng huling beses bago tuluyang naglaho sa hangin, kasabay ng pagpatay ng mga kandila. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng aking dibdib at ang pagkawala ng matinding bigat sa aking balikat. Sinabi ni Lolo Tasing na pinatawad na ako ng aking kaibigan at nakahanap na ito ng kapayapaan sa kabilang buhay. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod at nagpasalamat ng husto sa matanda sa tulong na ibinigay niya sa akin. Umuwi kami ni Nanay na may panatag na kalooban ng gabing iyon. Kinabukasan,
Pagising ko sa aking kwarto, naramdaman kong nawala na ang aking mataas na lagnat at ang matinding pagkahilo. Ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may nakatayo sa sulok ay tuluyan ng naglaho sa aking silid. Nakakatulog na ako na mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Nagbalik ang aking sigla sa pagkain at dahan-dahang bumalik ang kulay sa aking mukha at balat. Naging masaya sina nanay at tatay na makita ako nakakalakad ng muli sa loob ng aming bahay at nakikipagkwentuhan. Ang aking katawan ay mabilis na gumaling mula sa matinding panghihina. Inayos ko ang aking mga gamit sa eskwelahan at naghanda para sa aking pagbabalik sa klase sa kinabukasan. Handa ko nang harapin ang aking mga guro at kaklase ng may malinis na konsensya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento kay istorya. Ang inyong masugid na taga-subaybay, Jason. Mga kaistorya, ang kwento ni Jason ay nakita natin kung paano na ang isang maliit na binhi ng inggit at paghahangad ng hindi sa iyo ay pwedeng magbunga ng isang napakalaking trahedya. Minsan, nakikita natin na ang bagay na mayroon ng ibang tao, mga bagay na sa tingin natin ay magpapadali ng buhay natin o magbibigay sa atin ng proteksyon, akala natin masaya iyon. Akala natin ay simpleng pangingialam o pagkuha lamang ng walang nakakaalam. Pero hindi natin naiisip na ang bawat aksyon natin sa mundo ay may katumbas na epekto. Kapag kinuha mo ang bagay na nakalaan para sa iba, hindi mo lamang ninanakaw ang kanilang mga gamit. Ninanakaw mo rin ang proteksyon at ang buhay na dapat ay para sa kanila. Pero ang pinakamagandang aral sa kwento ni Jason ay ang kahalagahan ng pag-amin at paghingi ng tawad. Kung ipinagpatuloy ni Jason ang pagtatago ng kanyang kasalanan dahil sa hiya, baka tuluyan na siyang kinain ng sakit at ng pagmumulto. Pero nang magpakumbaba siya, nang umiyak siya sa harap ng kanyang ina at lumuhod sa harap ng lolo ni Troy, doon nagkaroon ng daan para sa kapatawaran at kapayapaan.